mga kababayan natin doon. Sa katunayan, #1 niya raw sa kanilang listahan ay si Pastor Apollo C. Quiboloy. Nandyan ngayon si Hannah Jane Sancho para sa report. Magandang gabi, Hannah. I imagine fell in love with Magandang gabi sa iyo, Franco, mula dito sa mainit na pagtanggap ng mga taga-Bohol sa ating pinakamamahal na pastor kay Pastor Apollo C. Quiboloy at sa PDP slate ay talaga naman bumaha dito sa San Roque Gym, dito sa Mabini, Bohol. Bakit hindi siya? Kaya naman hapon hanggang sa gabi ay hindi nawalan ng tao dahil talagang pinakinggan nila ang lahat ng mga nagsalita from the local officials hanggang sa tagapagsalita ni Pastor Apollo C. Quiboloy. At hindi lang yan, alam mo ba, sabi ng ating mga kababayan dito na sa bawat sigaw ng Duterte, alam mo ba ano pahiwating ito? Isang malinaw din itong pahiwating na sawang-sawa na sila sa estado na ating bayan sa kasalukuyan. Tingnan nyo, taga Bohol TV Show, grabe ang Bohol. Ito ang binigang diin ni Jerry Carlos, PDP ako palasa sa sila. tuhod ni Pangulong Carlos P. Garcia na tubong Bohol. Yan po mga sigaw ng taga Bohol. Nung dumating yung Vote impeachment, straight daw ng PDP. doon talaga natin na-realize Totoo kaya ito? na lalo na sumisigaw na yung mga tao. Well, na-realize natin yung mga problema like bumalik na yung drugs, yung criminality, tapos yung, of course, pansin din natin Si yung Pastor Apollo corruption. Quiboloy pala Yung muna sa Bohol. malaking percentage na kukunin doon sa project. So, I thought na tahimik lang tayo. Pero nung dumating yung impeachment, pangalawa yung dinala si President Duterte sa Netherlands. So, that was a turning point. Nasabay-sabay yung mga tao, pati ako, na na-realize na this is ito maganda. Kaya sumisigaw yung mga tao na Duterte, but actually, does not necessarily mean na yung sigaw nila para kay Duterte. Ang siguro yun lang, ginamit lang nila yun as an instrument to express their disappointment na gusto nilang baguhin o ayusin nila yung bansa natin. Kaya naman hindi mapigilan na mga residente ng Bohol ay kumpara ang kasalukuyang administrasyon sa naging pamamalakad noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang masasabi ko lang po sa ngayon, parang medyo mahirap para sa akin sa edad kong ito na ganito na ako, 71. Tingnan nyo, taga Bohol TV Show, nung panahon grabe ni ang President Duterte, Bohol. medyo may PDP palasa sila. kalayaan ng bawat tao. Pero ngayon, takot ka na Yan po mga sigaw ng taga Bohol. kung saan ka pumunta. Vote straight daw ng dahil PDP. mayroong nabalitaan na Totoo mayroong kaya ito? mag-kidnap at saka marami na talagang mga gumagamit ng mga illegal na droga. Yun ang opinion ko sa aking sarili sa naobserbahan ko din. Nakakatakot na ngayon. Ikumpara natin ang Si Pastor noon Apollo sa panahon Quiboloy ni pala Duterte at saka muna sa ngayon, Bohol. parang safety ang bawat tao sa panahon ni President Rodrigo Roa Duterte ikumpara sa ngayon. Dahil sa ngayon, marami na ang naghihirap dahil sa yung mga bilihin tumataas, lalo na yung bigas na kailangan talaga sa bawat tao araw-araw. Tulad namin, senior citizen na kami mag-asawa, napahirap sa amin kahit na lang pambigas. Oh, yan ang ano ko talaga, na-feel ko talaga. Oh, ikumpara noon at saka ngayon. Kung i-compare natin sa panahon ni Pangulo Tatay Digong, Bakit hindi siya? actually, ano na yung karamihan ng barangay, drug-free na. Pero ngayon, unti-unti nang dumadami uli yung mga drug user. Malinaw ang panawagan ng mga taga-Bohol at mga tumatakbong kandidato sa local elections. Buo ang suporta nila kay Pastor Apollo C. Quiboloy at PDP laban upang wakasan ang mga problema na matagal nang Tingnan nyo, nagpapahinap taga sa Bohol mga TV Pilipino. Show, grabe ang Bohol. PDP palasa sila. Yan po mga sigaw ng taga Bohol. Vote straight daw ng PDP. Totoo kaya ito? We have to believe in it. So, yung malapit sa Panginoon,
rather than politician. So, at least it's a blessing for Si me na Pastor Apollo Kibuloy pala ang una sa Bohol. democratic process.